Kasalukuyang nasa loob na ng kanyang sasakyan si Nick at nabuhay na rin niya ang makina noon na akmang magmamaneho na paalis ng parking area nang bulabugin siya ng isang tawag. Ang bunga akala niya si Krisa yon dahil hindi na ito makapaghintay na makita siya. Ngunit nasipati niya ay ang kanyang kliyente pala yon. Pinindot niya ang answer button matapos nabitawan na muna ang manibela. Kailangan niyang unahin na muna iyon at baka importante ang sasabihin nito sa kanya. Attorney Bentacourt, anong gagawin ko? Biglang may bagong ebidensya ang kabilang partido na sobrang unfavorable sa akin at magdidiin sa akin. Tulungan mo ko, attorney. Nanginginig na sa takot ang boses ng kliyente niya sa kabilang linya. Marahang hinawakan ni Nick ang manibela ng kanyang sasakyan. Nahuhulaan na niya kung anong maaaring mangyari. Oras na tama ang sinabi nito ngayon. Napakunot ng noon niya sa narinig. Biglang naging seryoso ang kanyang mga mata na nagbabago lang ang oras na mas na-challenge din sa mga kasong hinahawakan. Ibigay mo pa sa akin ng iba pang information na alam matuko doon. Sige po, attorney. Pagkatapos na mamatay ang kanyang tawag ay natanggap na rin niya kaagad ang hinihingi na client na information. It was indeed very tricky. Naintindihan niya kung bakit kabadong kanyang client. Kailangan niyang masusing pag-aralang mabuti yon na makahanap siya ng paraan upang magkaroon ng magiging counter doon. Si Nick ay isang taong lubos na nagpapahalaga sa kanyang karera, lalo na sa pagiging abogado niya. Walang ano-ano at si Nick ay biglang bumaba na siya ng kotse nang hindi nag-iisip upang bumalik sa opisina para i-announce ang kanilang magiging overtime sa gabi ngayon. Ikinabagsak yun ng mga balikat ng mga tauhan niyang nagsasaya na at naghahanda na sana sa kanilang pagkain sa labas na si Nick din, mismong naghanda at nagbigay ng pahintulot. Isa sa mga nadismaya ay ang kanyang secretary na ang buong akala'y walang overtime na mangyayari sa gabing iyon. Akala ko pa naman makakapagpahinga tayo ngayong gabi, attorney. Puno ng panghihinayang nitong malakas na sambit. Hindi yun pinansin ni Nick. Sige na, pagbigyan niyo na ako. Babawi ako sa inyo oras na matapos na natin to. Umabot hanggang 3:00 na madaling araw ng gabing iyon. Ang kanilang naging overtime. Doon palang naalala ni Nick ang pinakangako niyang pag-uwi kay Krisa. Parang tinakasan siya ng kaluluwa nang maisip na naghanda si Krisa ng kanyang hapunan at malamang ay naayos na rin ito ang mga kailangan pagka-uwi. Hindi lang yon, sigurado siyang kanina pa naghihintay sa kanya ang dalaga upang sabayan silang kumain na maghapunan. Mali ang desisyon niya. Dapat nagpadala man lamang siya ng text dito na aminado siyang nakalimutan niya dahil sa kaso. Excited pa naman ang boses nito habang kausap niya kanina. Dama niya yon kahit na hindi niya nakikita ang dalaga. Dinampot niya ang phone upang sanitawagan ito, ngunit kaagad niyang pinigilan ang sarili dahil paniguradong tulog na ang babae sa ganong oras na madaling araw na at ilang oras na lang ay sisibol ng panimula ng bagong umaga. Sa bandang huli, nag-send na lang siya ng message sa kanyang hindi makakaistorbo. Nick Bentacourt, there is an urgent matter to deal with, Chris. Pasensya ka na kung hindi ako makakauwi. Ngayon ko lang din naalala na kapag bitaw ako ng pangako sa'yo. Huwag kang mag-alala, dediretso na lang ako sa Hotel Plaza bukas ng gabi sa usapan natin. Halos kakasan niya pa lang ng message nang pumasok sa office niya ang secretary. Napuno ng panghihinaya ang kanyang mga mata. Dapat talaga itinawagan na lang niya ang dalaga nang sa ganon ay sigurado siyang mababasa nito ang chat niya. Attorney Bentacourt, naka-ready na po meeting area, ikaw na lang ang hinihintay. Naroon na po ang lahat ng mga kasama mo sa inilalaban yung kaso. Sige, papunta na ako. Sagot ni Nick na sinulyapan ng kanyang cellphone. Alam niyang tulog na si Krisa, pero umaasa pa rin siyang magagawa siyang replyan nito. Sa oras na yon ay kasalukuyang nakasubsob ang ulo ni Krisa sa isang braso niyang nakapatong sa ibabaw ng dining table, kung saan hindi niya namalay nakatulog na pala siya nang hindi sinasadya. Doon niya napagpasyahang hintayin si Nick na dumating. Maputla ang kanyang mukha sa ilalim ng dim light na tanging bukas sa kusina na kanyang sinadya kanina. Ilang kamot sa ulo ang ginawa niya. Matapos na marinig ang vibration ng kanyang cellphone, humihikab na kagad siyang napabangon. Kinagilap niya ang phone at tinignan kung anong laman ng message na kanyang natanggap. Mahinang napabuntong hininga na lang siya matapos mabasa. Bakit ngayon lang siya nag-send ng message? Sana hindi ako naghintay dito kung mas inagahan niya lang sana yon. May bakas ng pagtatampo ang kanyang boses habang hinahagod ang nangalay niyang leeg sa pagsubsob ng mukha sa mga braso. Maiintindihan ko naman siya.
Hindi niya naman kailangang mahiya sa akin, hindi ba? Nalaman man hindi uuwi si Nick ay hindi pa rin umalis sa table ang dalaga. Ilang minuto pa niyang tinitigan ang chat nito at ilang beses na paulit-ulit niyang binasa, nasasaktan siya. Aminin niya man iyon o hindi kahit ay makikita yun sa kanyang muka. Yun din kasi ang unang pagkakataong binugo siya ni Nick at hindi tinupad ang pinangako sa kanya. Nauunawaan niya naman ito dahil sa kanyang trabaho. Isa pa, wala naman siyang karapatan na mag-inarte. At sumama ang loob ng ganito sa binata. Wala silang relasyon, wala rin naman itong responsibilidad sa kanya eh. Lumamig na lang ang pagkain, matapos na huminga ng malalim ay mabagal na niyang inilipit ang mga pagkain na sa table na kanyang inihanda. Inilagay niya ang ilan doon sa Tupperware upang ilagay sa loob ng fridge. Hindi na rin siya kumakain ngunit hindi niya naman dama ang gutom ng mga sandaling iyon. Dahil marahil nakalipas na lang iyon, nagtungo siya sa banyo at tinanggal ng tubig na nilagay niya sa bathtub na para sana pampaligo ng binata. Napuno ng panghihinayang ang mga mata niya nang makitang nilagay niyang sabon at essential oil sa tubig noon dahil kung alam niya lang na hindi to uuwi ay hindi na sana siya nagsayang ng effort upang gawin ang bagay na yon. Sayang lang, mahina niyang saad sa malungkot na tinig. Pagkatapos noon ay sarili naman niyang inayos at kapag dakay pagapang na umakyat ng kama. Noon niya lang naramdaman na antok pa rin siya. Nangahap din ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya magawang makatulog, yung tipong nakapikit ang kanyang mga mata. Pero naglalakbay kung saan ang diwa. Hays, matulog ka na, Krisa, kung ayaw mo maging malaki ang eye bags mo bukas. Sige ka, ibubuli ka na naman nila sa reunion kapag nakita nila yon. Kastigo niya sa kanyang sarili. Habang nakatitig na roon sa kisaming inuukupan niyang silid, naisip niya ay marahil namimiss na rin niya si Nick kung kaya ganun ang katawan niya. Hindi man niya aminin, pero alam niya sa kanyang pusong nanghihinayang siya sa hindi nito pag-uwi sa gabing iyon. Excited pa naman siya na kung ano ang gagawin nilang labanan ng binata, tapos ay mauuwi lang palang lahat ng iyon sa wala. Natulala pa rin siya ng ilang minuto hanggang sa hindi niya namalayang nakatulog na lang pala siyang bigla. Walang kumot at nakabalagpag panghiga sa kama. Nang tumawag si Rita kinabukasan ay natatarantang napabalikwas ng bangon ng dalaga upang hanapin at sagutin ang naguhuramentado niyang phone gamit ang medyo paus na boses. Natawa na doon si Rita na kung ano namang kamunduhan ang naisip bigla ng utak nito nang dahil sa paraan ng pagsagot ng kaibigan niya sa tawag. Hoy babae, alas 10 na ng umaga, tulog ka pa rin. Aba, buhay prinsesa ka talaga dyan ha? Huhulaan ko, mukhang pinagod ka na naman ni attorney kagabi kung kaya tinanghali ka ng gising ano? Pambungad nitong dinugtungan ng mahina niyang mga hagikik ng pang-aasar. Hoy, hinay-hinay lang naman at baka biglang makabuo. Sige ka, may hirap ang hindi planado ha? I mean, yung hindi pa kayo kinakasal na muna. Namula ng mukha ni Krisa na biglang natauhan na lang doon bigla. Alam niya kung anong pinapahiwatig ng kanyang kaibigan ngayon. Puno yun ng kalokohan. Gaga, mali ka nang iniisip. Hindi naman siya umuwi kagabi kaya walang nangyari sa amin. Marami siyang trabaho sa opisina. Huwag kang ang judgmental dyan. Depensa ni Krisa na hindi na sinabi pa sa kaibigan ng kanya naging kabiguan. Ah, ganun ba? So, napuyat ka kakaisip sa kanya o kakahintay sa kanya? Kutya nito na alam na niya kung ano ang itsura ng muka. O napuyat ka sa panghihinayang? Tigilan mo nga ako Rita. Huwag mong biruin ang bagong gising. Tingnan mo. Oo na. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na mag-ayos kang mabuti mamaya. Matindi ang magiging laban mo mamayang gabi sa bruhang Ami na yon. I mean, kailangan mong palabasin ang kagandahan mong nakatago. Huwag mong ipapahiya ang sarili mo, girl. Labanan mo siya. Mali, huwag mo bastang tapatan lang. Lampasan mo pa siya. Ipakita mo sa kanila na kahit jobless ka sa paningin nila, ay mas maswerte ka pa rin at maganda kumpara sa kanila. Okay? Anitong parang bata lang ang kausap doon. Huwag kang magpapatalo sa amin na yon. Naku, ako nang magsasabi sa'yo girl. Ayusin mo ang ayos mo mamaya. Yung tipong ang lahat ng lalaki sa batch natin ay magugulat at mapapalingon sa'yo. Gawin mong proud si attorney sa'yo, Krisa. Medyo mahinang natawa si Krisa sa salita niya na kaibigan. Medyo may trust issue sa tinig niya kung kaya niya bang gawin ang pinapagawa nito at mga bilin sa kanya. Oo na, maraming salamat sa mga paalala mo Rita. Huwag kang ang OA dyan. Malamang best friend kita kaya ikaw ang manok ko. Napairap sa kawalan ang mga mata ni Krisa
Nais nang sabunutan ng kaibigan kung kaharap niya lang ang babae. Pinipikon talaga siya nito at ayaw tantanan. At saka, oras na yumaman ka, paniguradong hindi mo ko makakalimutan. Kaya sayo ako. Makahulugan pang dagdag ni Rita na malakas na naman siyang pinagtawanan. Tumawa na rin doon si Kriza. Alam na niya ang ibig nitong sabihin na kapag yumaman siya. Yun malamang ay kapag naikasal na siya kay Nick. Yun ang tinutukoy nitong biglang pagyaman niya at pag-angat sa laylayan ng lipunan. Ang corny mo, mahirap man o mayaman, karami mo pa rin ako at kaibigan. Matapos na patayin ng kaibigan ng tawag ay saka muling pumasok sa isipan ni Krisa si Nick. Marahan niyang kinagat ang labi kung kunin niya ang cellphone. Gusto niyang tawagan si Nick at siguraduhin na sisipot tumamaya sa usapan nila, kaya lang bigla siyang kinapitan ng hiya sa pagiging biglang demanding niya sa lalaki. Gayong alam naman niyang busy ito sa kanyang trabaho. Medyo kinakabahan siya na baka hindi makarating doon ang binata, mamaya't mag-isa na naman siya. Ayaw niyang isipin iyon pero hindi niya mapigilan ang galaw ng utak lalo na't wala naman ito ni isang tawag o text ngayon sa kanya upang pagaanin ang loob niya at siguraduhin ang gagawin nitong pagpunta. Hays, hindi ko na lang siguro aasahan na sasamahan niya ako para hindi ako masaktan. Iisipin ko na lang na busy pa rin siya. Tama. Ganun na nga lang. Wika niya sa sarili na pinilit ng bumangon upang gawin ang kanyang morning routine. Pagkatapos maghubad ng suot na damit ay nagsimula na siyang maligo. Matagal yun kumpara sa mga normal na araw lang. Tinansya niya ang oras na sa ganun na hindi naman siya malate kahit na maging usat pagong siya. Ilang oras niyang ibinabad ang buhok sa mabangong hair treatment at saka naglagay din siya ng facial mask. Nadama ni Chris ang hindi pa siya naging ganito kagalante sa katawan buong buhay niya. Sanay siya sa mabilisang paghahanda kapag may mga pupuntahang party. Wala siyang panahon para alagaan ang kanyang sarili. Kagaya ng ginagawa niya ngayon, nakakatamad talaga itong tiis ganda na to. Matapos noon ay ilang minutong tumayo siya sa harap ng closet ni Nick habang nakabalot ng bat towel ang hubad na katawan. Maya-maya pa'y nakapili na rin siya ng kulay dark brown na dress na isa sa kanyang mga pinamili. The style was so simple. It was just a layer of gauze covering the close-fitting silk material. She blew her hair into slight curls and spent another half an hour putting on makeup. Sinigurado niya na hindi naman siya magmumukhang katatawanan kapag nakita ng mga dating kamag-aral o ng mga kakilala niya lang sa reunion. Inaasahan na niyang rumble na yon dahil na rin sa binalitang kalokohan na ginawa ni Ami sa kaganapang reunion. I am done, anunsyo niya kahit siya lang naman ang naroon sa silid. Pinagmasdan niyang mabuti ang sarili sa salamin. Nalaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat ng matitigan niya ng ilang sandali ang sarili. Maganda siya. Para siyang biglang naging ibang tao sa kanyang paningin. Iyon ang tumatak sa isipan niya na hindi niya lubos na ma-imagine. Naipadyak niya na ang mga paa nang biglang pumasok sa kanyang imahinasyon ng isang scene na hindi naman dapat. Sumagi lang naman sa kanyang isipan na nakasandal siya sa matikas na dibdib at yakap ng mga bisig ni Nick habang hinahalikan siya nito ng marahan sa labi. Ang isipin pa lamang iyon ay sobrang excited na siya na parang sinisilaban na hindi na mahintay pang makita ang kasama niyang gwapong binata doon sa class reunion nila. OMG! Nahawa ka na sa kaharutan ng utak ni Rita Kriza. Ilang beses pang sinipat ni Kriza ang pambisig na orasan. Late na siya kung hindi pa siya magmamadali. Kailangan na niyang sumakay ng taxi. Pandalas na siyang lumabas ng penthouse upang pumanaog na. Hindi pa siya nakapag-book ng taxi. Mabuti sana kung may dumaan ka agad. Paano kung wala pala, edi siguradong late? Bakit kasi ang bagal mong kumilos? Napatigil sa pagmamadali niya si Krisa nang paglabas niya ng building ay may black McLaren na naghihintay sa kanya. Nakapark yon sa harapan mismo ng building habang may pareha ng mahabang mga binti ang nakasandal sa gilid ng mamahaling agaw eksenang sasakyang iyon. Hindi niya gaanong maaninag iyon kung sino yon sa suot nitong classic British suit at makintab na balat ng sapatos. Nakatalikod to sa banda niya. Kinailangan niya pang ikiling ang ulo upang makitang tamang figura ng binata. Nawindang na si Kriza nang makilalang may-ari ng bulto ng katawan. Hindi niya mapigilang mapatakip ng kanyang nakaawang na bibig. Attorney Nick Bentacourt, ikaw ba yan? Slow motion tong humarap sa kanya na kumpirma niya pang ito nga ang bulto. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba ang sabi mo sa chat ay dederecho ka na mismo sa Hotel Plaza? Nagawa niya pang itanong kahit na parang sasabog sa saya ang puso. Kulang na lang ay umabot ang malapad ng ngiti ni Nick sa kanyang tenga
Nang bumaling na ito at humarap sa dalaga na parang nabato-balani pa rin sa angking kapugian niya, hindi pa rin niya inalis ang pagkakasandal ng katawan sa kanyang dalang kotse. Feel na feel pa rin ng binatang kakaibang kinang sa mga mata ni Krisa ngayon. Nagulat ba kita, Chris? Maligayang tinig na tanong niya sa dalaga na kumibot-kibot pang bibig. Hindi pa rin magawa ng dalagang tanggalin ang mga mata sa abogado. He was so dazzling and handsome. Yung tipong kahit na nakatayo lang at walang ginagawa ay ang gwapo pa rin itong tingnan na parang isang modelo. Tumayo si Nick ng maayos at ilang sandali pa'y naglakad na siya palapit sa dalaga na bigla na lang nahigit ang hininga. Nang makadalawang hakbang ng binata, saka palang tumingin si Krisa ng mataman sa kanyang mukha. Pasensya kung nabigo kita kagabi. Urgent lang talaga kasi kaya hindi ako nakauwi. Babawi ako. Hinintay mo ba akong umuwi? Sorry kung late din ako nagsabi dahil biglang naging okupado ako. Nakalimutan ko lang talaga na sabihan ka ng maaga. Pero hindi ko naman intensyon na late ka nang i-inform. Seryoso na ang tono ng boses ni Nick, puno ng pag-unawang tumangulang si Krisa. Wala naman siyang ibang magagawa kahit na magreklamo siya. Hindi na maitago na mas namula niyang mukha ang bahid ng hiya. Nais na itago lahat ng iyon pero hindi magawa. Ilang hakbang pat nagawa ng tuluyang makalapit ni Nick sa kanya. Hindi na malayo ng dalagang ginawang pagpulupot ni isang braso ni Nick sa kanyang bewang na para bang sinasabing pag-uhumiyaw na pag-aari niya ng buo ang dalaga. Napapiksi doon si Krisa, ngunit hindi niya magawang magreklamo sa kanya. Nagkiskisan pang katawan nila nang magpaubayang hinayaan ni Krisa ang nais gawin ni Nick. Yung tipong parang sanay na siya at komportable sa ginagawa nito. Dumukwang palapit sa tenga niya ang binata, nagbigay ng iba yung kiliti yun sa dalaga. Ang init ng hininga nito na dumampi sa tenga niya upang merong sabihin sa kanya. Ang lakas ng apil mo, Chris. Bagay na bagay ang suot mong damit sa'yo. Lalo kang gumanda. Kung hindi lang importanteng reunion sa'yo, hindi na lang tayo tutuloy doon. Ipagdadamot kitang masilayan ng ibang lalaki. Mahinang natawa lang si Krisa, lalo nang para naghahabol ng humihinga ang binata after niya sabihin yun sa kanya. Hindi rin nakaligtas sa kanyang mga mata ang pahapyaw na pagsulyap nito sa payat, makinis at maputi niyang bilugang mga binti. Nakitang-kita dahil sa kanyang suot na damit. Kinilig pa siya nang makita niyang namula ang mga tenga ni Nick nang muli nitong ibalik ang paningin sa tanawing iyon. Para tuloy gusto niya pang asarin ang binata. Tara na Nick, malilate na tayo. Tanging nausal niya dahil umaapaw ng kakaibang saya sa puso niya. Habang iginigiya siya ni Nick patungo sa loob ng sasakyan ay hindi niya napigilang lihim na suyudin ang tindig at kakasigan nito sa palihim na paraan. Noon pa manigwapo na to sa kanyang paningin, ngunit iba ang araw na yon. Higit pang naging gwapong binata na sa kanyang paningin ay parang nakakahiyang makatabi. Hindi tuloy mapigilan tanungin niya ang sarili kung deserve niya ba talagang makasama to sa kanilang class reunion. Napansin ni Nick ang malagkit na paninitig na yon ni Krisa. Iba ang pumasok sa isip ng binata. Bumitak siya, nakakalokong ngiti ang kanyang labi. Habang nakataas ang kamay sa may tuktok ng ulo ni Krisa na papasok na sa loob upang huwag itong mauntog. Kung sakali man biglang magkamali ng galaw, may kalokohan na siyang naiisip. Please, restrain yourself, baby. Huwag mo kong akitin na kapag ako'y nabuyo. Hindi tayo makakarating ng venue kung hindi papanik tayo ng penthouse at magkukulong tayo sa silid ng buong magdamag. Kagatlabing sambit ni Nick. Kunwari masama siyang tiningnan ni Krisa, pero ang totoo, kung sakaling hihilingin ng binata na wag na silang tumuloy ay paniguradong pagbibigyan niya ito. Hindi siya tututol dahil gusto niya rin naman yon. Sa kabila ng mga patutsyada ni Nick ay lumulan pa rin naman ito sa driver's seat. Hindi tinuloy ang makamundo niyang plano. Buhayin mo na ang makina, tara na. Hindi na makatingturan dito ni Krisa. Ilang minuto na silang nasa loob ng sasakyan, ngunit hindi pa rin umaalis. Nakailang halik na si Nick sa labi niya na feeling niya nabura na ang suot niyang lipstick. Sa leg niya rin kaya worried na rin ang dalaga na baka minarkahan na naman siya nito nang namamasang mapula. Kanina pa rin panay ang hawak nito sa hita niya na kung sa prutas ihahambing. Nalamog na siya kakapisil nito habang nanggigigil at panay ang buntong hininga. Pakiramdam niya kung wala silang pupuntahan ngayon ay kanina pa siya nito inangkin. Kung nakakahubad lang din ang malagkit na mga tingin, paniguradong kanina pa siya walang saplot dahil sa mga mata nitong kung tingnan siya ay nakahubad. Tara na, gusto mo bang mali tayo? Muli pang tanong ni Krisa na nagiinit na rin. Humagalpak lang ng tawa si Nick sabay hawak sa kanyang batok. Nang makitang itsura ng dalaga, ilang beses niyang nakagat ang labi sa kagustuhang mangkin ng katawan nito. Hindi niya itatanggi na buhay na naman. Nang mga sandaling yon ng kanyang pagkalalaki na kung hahawakan niyo ng dalaga ay paniguradong
Pilit yung kakawala at mag-uumalpas upang makuha lang ang gusto nitong makapasok sa butas. Kaso hindi pwede. Ang lakas talaga ng tama niya sa babae, hindi lang sa katawan nito. Pakiramdam ni Nick ay pag-aari na niya ang dalaga at walang sino man ang maari ditong makakuha dahil una pa lang ay nagawa na niyang markahan at lawayan. Oo na, hawak niya sa baba ni Krisa sabay walang kisap na mga matang humalik muli sa labi ng dalaga na naiwang nakaawang lang. Aalis na tayo. Inapakan na ni Nick ang selenyador ng sasakyan hanggang sa tuluyang pinaandar iyon. 20 minutes lang ang lumipas at narating na nila ang Hotel Plaza na sa mga sandaling iyon ay nagsisimula ng dumami ang bisita. Kilala ng guard si Nick at kung tutuusin na hindi na kailangang ipakita pa ang invitation card pero binigay pa rin ng dalaga. Kayo po pala yan, Attorney Bentacourt. Saludo ng guard na hindi pinansin ang inabot ni Krisa na papel. Tumango lang si Nick. Dahan-dahang pumasok na doon ang sasakyan. Huminto ito sa may entrance ng hotel. Tinanggal ni Nick ang seatbelt ni Krisa na ipinagtaka ng dalaga kung anong ginagawa nito sa kanya. Malayo-layong lalakarin mula sa parking lot kung sasama ka pa sa akin. Dito ka na bumaba at dito mo na lang din ako hintayin. Sinulya pa ni Krisa ang suot niyang high heels. Parang hinaplos ng mainit na palad ang kanyang puso. Napaka-considerate talaga ng abogado. Ayaw siyang mahirapan kung kaya naman puro kapakanan niyang iniisip. Okay, sige, sang-ayon ni Krisa na nilapit ng mukha kay Nick upang mabilis na halikan ito sa labi bilang reward niya sa pagiging maalalahanin sa kalagayan niya. Salamat. Nabagabag ang kalooban ni Nick na makitang mukha ng dalaga na parang nag-aalalang maiwan niya sa lugar. Kinakabahan ka ba? Huwag, Chris. Saglit lang ako doon. Entrance na rin ito ng hotel. Totoo ang sinabi ni Nick. Kabado na doon si Krisa, ngunit nagawa niyang baguhin ang hilat siya ng mukha. Kailangan niyang ipakita na malakas siya at wala siyang kinatatakutan. Hindi bakit naman ako kakabahan at matatakot sa kanila?